Hi guys, sa video ito, share ko po sa inyo kung paano ma-fix itong spam violation dito sa ating Facebook account. Kasi meron pong nag-comment sa akin guys, nagtanong, ito si Ma'am Beverly Montalban. So shoutout po sa inyo Ma'am Beverly Montalban. Ang comment niya po dito guys, paano alisin ang spam violation? Kasi po yung sa akin ayaw na naalis. So yun yung tanong niya guys, paano daw alisin yung spam violation? Naiyak na yung baby loves ko guys. Yun guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa akin, sa inyong tulong. Ako po ay nagpa-part-time lamang po habang nagbabantay ng aking may love, yung baby girl ko po. Yan po. Yan o. Yun. Nandyan yung lola niya dumating. So ako po ay nagpa-part-time guys para meron pa akong panggatas, pang support kay may love ko sa baby girl ko. At dahil po yun sa inyo, kaya nakapaggatas ako, nakapag-diaper ako dahil po sa inyong tulong. Kaya maraming salamat po guys. At tayo na po ay magpapatuloy sa inyong mga katanungan at sasagutin natin yan. So proceed na tayo. So ganun din po ito si Leah Grace Binigay. So shoutout po sa inyo din Leah Grace Binigay. Ang gaganda ng mga pangalan dito ha. So ang copy niyo po dito guys, good day boss, paano naman po yung spam at fact checker? Violation din po ba yan? Opo, violation po yan. So yun yung gagawa natin ng content guys. So panoorin nyo tong video na to hanggang dulo para malaman nyo po kung paano natin gawin yan. At para mangyari na yun, proceed tayo. So proceed tayo guys, ang una nating gagawin, pupunta po tayo sa ating Facebook. So punta po kayo sa inyong Facebook guys, click Facebook. And then pag nandito na tayo sa ating Facebook, pupunta po tayo sa ating settings, click natin tong menu. So dito sa menu guys, scroll down tayo, pupunta tayo sa ating settings. Then click settings. Sundan nyo to guys ha. So pag nandito na tayo sa ating settings, so click natin tong ating profile settings, itong name natin, so click nyo yan. So nandito na tayo guys, scroll down po tayo. So hanapin po natin yung activity log. So scroll down, activity log. So click nyo yung activity log pag nandyan na kayo. And then welcome to activity log. So nandito na tayo sa activity log guys. So scroll down, hanapin natin yung interaction. So click nyo yung interaction dyan guys. Kung nakikita nyo po yung interaction, click nyo po yan, yung arrow niya sa pababa. And then scroll down tayo guys. Dito na po tayo mamimili. So kung anong problems so dyan, comments o like and reaction, kung ano dyan. So yung ano pa bang messages. So ano dyan guys, hanapin nyo po kung anong problems nyo dyan. Pero dito ay baka sakali na comments yung problems nyo. So dito tayo sa comments. So click natin tong comments. Antay tayo guys. So dito guys, itong nalabas dito ay ito yung lahat ng mga comments natin dito. At kung gusto nating i-delete yung mga violation na yon, yung mga sinauna nating mga violation, madi-delete po dito lahat guys. So make sure nyo lang po na i-select all nyo lang po dito guys. So pag once na select all nyo na po dito, yan, click nyo yan. So select all yan. So hindi po ito lahat na si-select all guys ha, kasi nga nakalagay po dito, not all of your items may offer Herlin more. So ibig sabihin yun guys, hindi po lahat nag-offer dito sa all items natin. So pag sinelect all po natin yan, ibig sabihin nun, hindi po ito naka-select doon, kasi nga ito lang po yung buy pizza dito guys. So scroll down tayo, buy pizza kasi yan guys eh. Then scroll down tayo, makikita nyo po dito na mayroon pong hindi naka-select dito guys. So yun guys, so December 3, 2018 hanggang pababa yung mga sinauna. So kinakailangan nyo pa po na i-select to. So yun guys, yung naka-select all nyo kanina, pwede nyo po yung i-delete. So i-remove. So dito guys, click nyo po yung remove. Then another na naman po, select all. Yun, remove. So yun guys, pag once na na-remove nyo na po ito, na delete nyo na po itong mga comments natin, violation natin, na na-spam tayo o ano man yun, yung message o ano man yun. So back na tayo guys, pag once na na-delete nyo na yan, back tayo. Kinakailangan po linisin po natin yung violation natin guys, yung mga comments. At yung mga comments nyo na problems nyo po guys, na hindi na po kayo makapag-comments, screenshot nyo yun kasi yun po yung ipapasa natin doon kay Facebook. Pag once na nag-appeal na tayo. So back tayo. Pag once na na-delete nyo na yan guys, back na tayo. Back. And then dito tayo sa ating profile. Click natin to. Dito pupunta tayo sa ating profile name guys. So click natin to profile name. So dito sa ating profile name guys, screenshot nyo po yan yung profile name. Screenshot nyo po. So ito yung aking Facebook account guys. Christ is enough. So pag once na screenshot nyo na po yan guys, click nyo po yung tatlong tulok sa may gitna, sa may gilid. So kung nakikita nyo dyan, click nyo po yan.
And then dito sa profile settings guys, scroll down tayo, kukunin natin tong link ng ating Facebook account o anumang account yan, page ba yan o pro naka-professional mode. So kukunin natin yung link na yan. So click nyo yung copy link. Once na na-click nyo yung copy link guys, na-copied na yan, back tayo. Punta tayo sa ating menu. Then, punta tayo sa baba. Pag nandiyan na kayo sa inyong menu, punta tayo, scroll down tayo, hanapin natin yung report a problem. So, dito na po tayo guys, magre-report para ma-fix na po itong problems natin. So, back guys, then, click nyo yung report. And then, scroll down. Hanapin nyo yung continue to report a problem. So, click nyo yan. So, dito guys, include in a report. So, click nyo yan. So dito guys, mamimili na tayo kung ano yung problems nyo. So kung ang problems nyo ay hindi na po kayo makapag-comments, na-spam na po tayo, hindi na po tayo makapag-message, na-spam na po tayo. So scroll down, hanapin po natin yung comments or privacy o messages kung meron dyan. So dito guys, sample lang ito. So pupunta ako doon sa messages. So dito guys, click ko itong messages. So hindi na tayo makapag-message. So guys, dito na po tayo magta-type ng ating mga hinanaing o magmimensahe doon kay Facebook team. So isa-submit po natin tong gusto nating maparating doon kay Facebook, na gusto nating ma-fix itong problems ng ating Facebook account. So dito guys, dahil po sample lang po, so nasa inyo na po guys kung gagayahin nyo ito or nasa inyo na po kung marunong kayo dyan mag-message, mag-English. So nasa inyo na po, kasi nga hindi po basta-basta kayo gumagaya sa akin, baka nagkamali na rin po ako ng grammar. So dito guys, huwag nyo pong gayahin to. So nasa inyo na rin po kung gagayahin nyo guys, pero nasa inyo na po kung marunong talaga kayo mag-message dun kay Facebook. So ito sa akin, lalagay na po dito, their Facebook team. So mag-message tayo guys, magpakumbaba tayo dito at mag-please tayo dito para mabigyan tayo ng pansin ni Facebook yung problems dito natin sa ating Facebook account na na-spam tayo. So make sure na po natin na pag once na nag-appeal tayo guys, nag-submit tayo ng mga mensahe ng mga inanaing natin, ay tanggalin natin yung mga violation natin. Kaya lang naman po tayo mag-message o mag-appeal kay Facebook dahil sa mga violation natin, mga problems dito sa ating Facebook account. So dito guys, make sure nyo lang na na-screenshot nyo yung mga problems nyo, kasi yun po ang titignan din po ni Facebook at i-review nyo po yung account natin. So their Facebook team, then I can't. So dahil hindi tayo makapag-message, makapag-comment, makapag-text, so ilagay nyo po dyan. So I can't message by using my Facebook account. Yun guys. So nasa inyo na po kung ano po yung ilalagay nyo po dyan. So their Facebook thing, I can't message by using my Facebook account. Then please, so yun guys, papakumbaba tayo, please fix this problem. So yun guys. Then pasalamat tayo, then thanks for helping. Yun na lang guys, in advance na tayo. So yun guys, dito pagkasunod natin, pag okay na sa inyo yung message dyan na isasubmit nyo, so dito na natin i-link, ikakopy na yung, ipipaste na natin yung link na yun na kinopy natin doon sa ating profile settings, yung ating link ng ating Facebook account. So dito guys, paste nyo na. So yun na yun guys, nandyan na yung link natin sa ating Facebook account. At sunod dito, ilalagay na po natin, i-attach na po natin dito yung ating mga problems dito sa ating Facebook account. So yung mga screenshot natin guys na hindi tayo makapag-comments, makapag-text o ano man yun. So dito, gaya nito guys, ito yung ating profile name. So lagay natin yan. Then another, yung hindi tayo makapag-comments. So lagay nyo po dyan guys. At dapat in-screenshot nyo po yun. Kasi ito yung mga dahilan guys bakit tayo na-spam, bakit tayo na violation o na-spam violation. Dahil po ito ay napaulit-ulit po tayo na mag-comment, mag-text or mag-chat o ano man yun guys na paulit-ulit, at yung duration niya, yung oras niya ay talagang 2 seconds lang. Nag-message ka na naman, then same message. So bawal po yun guys, ma-violation po tayo. Yun po yung tinatawag na ma-spam po tayo pag ganun yung mga gawain natin. Kasi karamihan dito guys, ito ay nangyayari sa mga live streaming. Pag once na nasali tayo sa mga live streaming na yan, at tayo po ay na-comment doon, at 2 seconds pa lang, 3 seconds, comment na ng comment, padamihan ng comment. So bawal po yun guys, may spam po tayo pagka ganon. So hindi po pwede sa ganong gawain yun guys. Kaya kailangan po dito
ay nasunod po tayo sa rules and policy ni Facebook team. So Facebook or ni Meta, kinakailangan po guys nasunod po tayo sa kanilang committee guidelines. So yun po yung mga scenario guys, pag once na sumali po tayo sa mga live streaming o ano man yan sa Shopee, sa ano man dati sa Wawawil o kay Willie or sa JMA or sa mga vlogger na nag-live streaming o sino man yung nag-live streaming dyan, pag once na nag-comment po tayo na napakadami guys at ito ay paulit-ulit na comments or saan man or text man o message man, ito ay paulit-ulit, so may spam po tayo dyan guys, maba-violation po tayo dyan kasi isa po yan sa rules or policy ni Facebook na ito ay magkakaroon tayo ng violation. Ang tawag po dyan ay spam po. So yun po yung nangyayari guys, ito na po yung ginagawa natin para ma-solve na po, para ma-fix itong problems na to. So yun guys, pag once na attach nyo yung picture nyo at yung comment nyo dito ay nalagay nyo na daan sa describe the issue, and then i-click nyo na po yung arrow. So kinakailangan guys na-attach na yung mga problems nyo, ipakita nyo po doon kay Facebook yan. And then, na yung link ng ating Facebook account, at yung message, dapat sakto po, mapagkumbaba po tayo. Di pagkatapos na okay yan sa tingin nyo, so click nyo na yung send report. So pag once na na-click nyo na yung send report guys, mag-antay po tayo ng isang linggo na make sure po na pag nag-review po si Facebook, ay talagang wala po tayong violation. Baka sakali pag nag-review si Facebook ay nalabag pa rin tayo sa kanilang violation, ay matutuluyan po ang ating Facebook account. So hindi na po talaga tayo mapapansinin ni Facebook at possible na ma-demonetize na po tayo, hindi po tayo maging eligible sa kitaan dito kay Facebook. So yun guys, sa akin hindi ko na po to i-send kasi nga wala na po problems itong Facebook account ko guys. So yun guys, sana po meron po kayong natutunan at nakatulong itong video na to. At kung nagustuhan nyo itong video to guys, please support my YouTube channel, Kuya Chris TV po. Subscribe niyo po guys at pindutin nyo rin po ang notification button para updated po kayo sa aking mga bagong video sa upload. At kung meron po kayong mga suggestion at katanungan, comment down below lang po sa baba at huwag nyo rin po kalimutan mag-like and share. Guys, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.